AJ Calabig, your newly registered agriculturist. At kung isa ka sa naunang makapanood itong aking vlog ngayong March 2026, ibig sabihin interesado ka at may plano kang mag-take ng board exam ngayong darating na November. Aspiring content creator ako pero I'm not an expert. Gusto ko lang i-share yung mga experiences ko, learnings, at saka yung mga tips na gumana sa akin sa journey ko ng pagtitake ng board exam. 4 na taon tayo nag-aral ng agriculture in college and some of us naging irregular students so nag-extend pa kagaya ko, 6 years ako sa college. And then, 3 araw yung board exam natin in which kada araw dyan may 2 subjects kang ite-take. And yung board exam natin is considered na isa sa pinakamahirap na board exam dito sa Pilipinas. Ako bilang slow learner, mahabang panahon yung iginugol ko para makapag-prepare, makapag-review for the upcoming board exam. So kung isa ka sa nahihirapan mag-decide or slow learner ka rin na kagaya ko, ito yung vlog na para sa'yo. For this episode, wala itong review, walang Q&A, but nag-provide ako ng list ng mga ginawa ko before ako mag-start ng review. Yung iba kong mga kasamahan no, nag-start sila right after nung naunang batch ng mag-take ng board. Nag-review na sila, yung iba January, February. Ako nakapag-start ako mga parting June na nung pagka-resign ko sa work ko. Let's start! So, unang-una, you have to decide yes or no. Magte-take ka na ba or hindi? You don't have to answer it right away. Take your time to contemplate kasi commitment yan. You could ask for guidance, mag-pray ka muna, or kung na-attend ka ng worship, that's good. Pwede mo rin tanungin yung mga kasamahan mo doon kung sa tingin ba nila ay ready ka mag-take, season mo na ba, ikaw prepared ka na ba. You could also ask your parents kasi sila yung number 1 supporter mo. Financially, emotionally, sila yung lagi mong kasama. You could also ask your friends, especially friends from college, kasi agree din sila, so mas maintindihan ka nila. Mas makakapag-provide sila ng insights kung kakayanin mo na mag-take ng board, or if you want to keep it private, okay lang din naman. Kasi marami dito, sa mga kasamahan ko din, yung talagang hindi nila pinaalam sa maraming tao. At ako din, ganun din yung ginawa ko. Actually, mahirap siyang i-keep it private na ikaw lang yung nakakaalam. Kasi, kailangan mong makipag-communicate pag kailangan mong mag-review, ganyan, ng mga updated review materials. Tapos, magpapaalam ka sa work, lalo na kung may work ka. And kung nandun ka lang naman sa bahay, syempre magtataka yung parents mo, bakit lagi kang nagkukulong sa kwarto? Yung pala nagre-review ka na, di ba? And, magkikita-kita din kayo kapag manonood na kayo ng live review o di kaya nasa review center na kayo, magkikita kayo. Kaya, you cannot really keep it 100% na private. And, much as well na i-share mo siya ay doon sa mga pinagkakatiwalaan mo talagang tao dahil sila din yung susuporta sa'yo. Number 2, you have to prepare. Mentally, emotionally, financially, and physically. Bakit? Mentally, kasi kailangan mong ma-set kung hanggang saan mo kayang mag-review. Dahil nga ako, slow learner, feeling ko kulang sa akin ng 3 months. So, nag-alat talaga ako 6 months. Okay? Mentally. Kasi lahat yan kailangan ng pag-aaral. Kailangan ng retention, kailangan ng memorization, kailangan yon. So, you have to prepare mentally. Dapat healthy ang brain mo, wala kang masyadong ino-overthink na kung ano-anong bagay. Set it aside, priority, board exam. Ganon. Emotionally, hindi pa man nag-start yung review mo or yung exam, kailangan handa ka na kung ano yung mga pwede mong maramdaman the moment na malaman mo yung resulta ng board exam. Kasi ilan lang naman yung kapupuntahan yan. Whether conditional ka, bagsak ka, pumasa ka, or top-notcher ka. Yun lang naman yung kapupuntahan. And you have to prepare yourself, maanin man doon yung kalabasan ng resulta. Ako noon nagre-review pa lang umiiyak na talaga ako. Kasi sa pagre-review ko, nakikita ko yung nire-review ko sa economics. 1 month ko siyang ni-review. Tapos, alam mo yun, hindi mag-sink in lahat. As in, nape-pressure ako. Isa pa sa ginawa ko ay nanood ako at nagse-save ako ng mga clip from TikTok
yung vlog nila na pumasa sila, inaramp pa na sila do'n sa PICC, gano'n. Suot na nila yung barong nila at saka yung Filipiniana, tsaka yung background music na gamit nila, yun ang lagi kong pinapakinggan. Parang nai-inspire ako na, 'pag pumasa ako ganito din yung gagawin ko, mag-vlog din ako ng ganyan. Yun, isa yun sa ginawa ko. And then financially, hindi naman puwedeng puso at isip mo lang yung handa, kailangan yung kwarta at bulsa mo ay handa din. Kasi kapag nag-review center ka, may bayad yun. Maliban na lang kung aasahan mo is yung mga free na nasa FB, gano'n, sa YouTube, puwede naman yun. And then, kung magfe-face to face ka pa na review, another gastos din yun. Kung mag-stay ka naman, kung magtitigil ka sa pagtatrabaho, kailangan may ipon ka na. Ako ganun yung ginawa ko. Nag-ipon muna ako bago ako nag-resign para may pambayad ako sa board exam. Kasi may bayad yung pagte-take mo ng board. May bayad din yung pagkuha mo ng NOAA. May bayad yun. So, kailangan prepared ka din financially. Next is physically. Hindi pala pwedeng utak-utak lang. Kasi, kailangan maayos yung well-being mo. Katulad nung nangyari sa akin, ito talaga yung naging pinaka-learning ko doon. Nagkaroon ako ng uterine fibroids, as in, ang lakas ko magregla at tumapat siya nung mismong araw ng board exam. Buti na lang si Doc, nagsabi siya sa akin na, pwede ka mag-pills. So, na-delay yung menstruation ko. Pero ang sunod na challenge doon, bumagyo. Na-cancel yung board exam namin at na-move siya ng another week, which is tatapat na naman sa menstruation ko. So, kahit late na ako nag-pills, buti na lang, gumana, thank you Lord, gumana yung pills. Hindi ako nagkaroon ng board exam at nakapag-take ako. So, take care of yourself. Kung talagang prepared ka na mag-board exam, hindi ka pwedeng magkasakit, hindi ka pwedeng maaksidente para maayos kang makapag-take. Kapag may nag-aaya sa akin ng galaan na malalayo, ganyan, tumatanggi na ako. Ayokong sumama. Kasi ayokong may kung anong mangyari sa akin, magte-take pa ako ng board, hindi pwedeng may masamang mangyari sa akin. Ganon. Number 3, kailangan mong gumawa ng reason or purpose kung bakit kailangan mong mag-take ng board exam at kailangan mong pumasa. It is something na personal. Ikaw lang yung makakasagot sa sarili mo, ikaw lang yung makakapag-set kung ano yun. Create something na malalim kung bakit kailangan mong mag-take at pumasa. Yung tipong pag tinatamad ka ng mag-review, nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng pag-asa, pag inalala mo yung reason na yon, yung purpose mo na yon, talagang babangon ka at magre-review ka at gaganahan ka ulit. Kailangan ganun siya katibay. Maalala mo lang, talagang magpupursige kang mag-take at mag-review. It could be, ang reason mo ay para sa family mo, sa sarili mo, for self-improvement, or gusto mo makapasok sa government, or inspiration mo yung anak mo, or pwede rin naman na para sa binubuo yung pangarap ng boyfriend mo, ganon. So, create something na pag naalala mo, mamomotivate ka na mag-review. Kung wala kang reason, wala kang purpose, ano pang ginagawa mo dyan? Bakit ka nagpapakahirap mag-review? Bakit ka gumagastos? Bakit ka pa nag-e-effort na bigyan ng oras yung pag-aaral, pagre-review yan? 'Di ba? So, create something na pag naalala mo, mabubuhayan ka na, pangarap kong makapasa ng board exam. Makikita ko yung pangalan ko sa list of passers. Number 4, set your goals and objectives. Magkaiba yon. Yung goal, yung gusto mong ma-achieve, and then yung objectives, yung list ng magagawin mo para ma-achieve mo yung goal mo. And dito, dalawa lang naman yung pwede mong maging goal. Maging passer ka, maging top-notcher ka. Nung review days ko, isa sa mga mentor namin yung nagsabi na ang ginol niya ay maging top-notcher. Kasi kapag yun yung ginol mo, mas patinding effort yung ibibigay mo. Mas magre-review ka. Kesa daw kapag ginol niya na maging passer, parang mas less yung effort na ibibigay niya. And most ng vlog na napanood ko noon, pag top-notcher, talagang nag-aral sila ng matindi. Ibig sabihin, mas malaki nga naman yung pagpasa niya. And may point naman yung sinabi niya. And also, wala rin namang masama kung i-goal mong maging top-notcher, diba? I mean, sino bang may ayaw nun? At saka, isang karangalan yun sa pamilya mo, sa sarili mo, at sa university mo, kung maging top-notcher ka, diba? As for me, sa sarili ko naman, ang sabi ko lang, it's either papasa ako ngayon
or kailangan kong mag-top notcher sa susunod na take ko. O sabi ko, pareho nakaka-pressure, as in, pressure ko yung sarili ko ng ganon. Sabi ko, hindi ko kakayanin yun. So, kailangan kong pumasa ngayon. And, fortunately, pumasa naman ako. Kung yung goal mo na ay mag-top notcher or pumasa, ano naman yung mga objectives mo? Sa akin, ang mga sinet ko na objectives ay konti lang. Of course, kailangan ko maaral yung 6 na subjects na ite-take sa board exam. Crop science, soil science, animal science, crop protection, agriculture, economics, at saka yung extension. Yon, kailangan alam mo yon. May alam ka sa bawat subject na yon. Of course, next is makumpleto mo yung requirements mo, lalo na sa mga fresh graduate. Kailangan yung asikasuhin yung TOR, yung good moral. Kailangan kasing ipasa yon para makakuha kayo ng NOAA. Also, kailangan din i-prepare mo yung mga materials mo na gagamitin mo sa board exam. Katulad nung NOAA, yung lapis, yung pambura, ganon, yung mga susundin mo sa pamahiin. Diba? Yung red mong panty, red mong bra. Charot lang. Number 5, schedule. Kailangan may nakaset ka ng time. Kailan ka magkukuha ng mga reviewer? Kailan ka mag-enroll sa review center? Kailan ka mag-start ng review? Yung as in puspusan? Kailan ka mag-start nung Q&A, yung practice question? Kailangan nakaset na yan. At kailangan bawat subjects meron ding nakaalat na oras kasi kailangan mo siyang aralin lahat. So, schedule. And also, kailangan naka-emphasize sa schedule mo kung kailan yung araw ng mismong board exam. And of course, bago yung araw na yon, dapat meron ka ng NOAA or Notice of Admission.